bagong luma. When you say bagong luma, una, yung lumang part muna. Kasi kung hindi napapansin ng lahat, no, kaya nga medyo ah, parang nabibigla lang ako sa reaksyon ng mga tao na o bakit sila nabibigla. Kasi matagal na po may 20% na tax sa lahat ng interest ng ating nakukuha. Lalo na sa mga daily savings deposit sa mga bangko, di ba? May 20% po nang wawala. Nagiging bago lang po to, in-expand po. Nung narinig niyo po itong 20% na tax para po doon sa interest sa mga ipon, sa mga bangko, nakikita niyo po ba na may epekto ito na makakahimok ba or the more na hindi makakahimok na mag-ipon yung ating mga kababayan lalo na sa mga bangko po, Coach? Yeah, unang pag-usapan muna natin kung luma ba to bago tong batas na ito. Actually, bagong luma. When you say bagong luma, una, yung lumang part muna. Kasi kung hindi napapansin ng lahat, no, kaya nga medyo ah, parang nabibigla lang ako sa reaksyon ng mga tao na o bakit sila nabibigla. Kasi matagal na po may 20% na tax sa lahat ng interest ng ating nakukuha. Lalo na sa mga daily savings deposit sa mga bangko, di ba? May 20% po nang wawala. Nagiging bago lang po to, in-expand po. Parang kung maintindihan niyo yung dati meron na tayong sales tax, di ba? 4%. Tapos nagkaroon tayo ng expanded, yung EVAT, expanded VAT, naging 12% po. Ganon din po ang ginawa dito. So 20% sa lahat ng mga interest na makukuha po natin, halimbawa, kumita po kayo tayo ng 1,000 na interest sa bangko, 200 pesos po ay nakukuha ng gobyerno, 800 po ang bumabalik sa tao. Ang bagong batas po ngayon ay nakukuha na po pati yung ating tinatawag na time deposit. Ang pagkakaiba lang, dati sa time deposit, ng mga 5 years and above, 0% ang tax. Ngayon po ay 20%. Pangalawa po, ang dollar, more or less, nasa 7.5% ang tax prior to this expanded tax na 20%. Pero ngayon po, ang dollar exchange ay 20% na po ang mabubuwis. So yun lang po ang dalawang pagbabago. Pero yung mga ibang taxes like inheritance tax, gaming tax, lahat yan pare-pareho lang. So doon lang po nagbago. So ano po magiging impact nito? Ang magiging impact po nito definitely para sa mga kababayan nating OFW na nag-iimpok po sa dolyar na dating 7.5% lang magiging 20%. Ang pangalawang tatamaan po nito, syempre yung mga may kaya. Yung mga may kaya po na nag-iimpok at nagpapatubo ng dollar po, no, na dollar time deposit po, dating 7.5% magiging 20%. So ang tanong, paano naman yung mga local na mga mamayan, lalo na syempre yung mga middle class na nagta-time deposit ng 5 years and sila rin po ang tatamaan. Pero sa totoo lang, yung mga masang Pilipino po ay walang masyadong epekto. Bakit? Una, nag-uumpisa lang o pangalawa, kadalasan po wala namang pong ipon or let's say saving sa bangko kaya hindi sila masyadong tatamaan. Opo, at ang paliwanag nga dito ng gobyerno or ng Department of Finance, noong wala pa itong batas na ito, nabanggit mo nga, yung maturity of 3 or less years, 20% na yung pinapataw na tax, no? So walang kaibahan sa noon at sa ngayon. Pero yung 3 to 4 years, mas matagal, 12% dati. Ngayon, flat na talaga na 20%. Yung maturity naman for 4 to 5 years, 5%. Ngayon, ipinantay na. At yung nabanggit mo nga, yung 5 years mahigit, no, na walang tax dati, ngayon po ay pinapatawan ng tax. So, ibig sabihin po, ito pong mga merong na-impok na, halimbawa, naka-time deposit for 5 years, hindi ito yung mga ordinaryo or mga nasa laylay or yung mga ordinaryong mga Pilipino na naglalagay sa ating sa mga bangko po, Coach. Hindi ito sila marami. Tama po ba, Coach? Tama po. Yun lang po yung mga may kaya. Yung siyempre, time deposit, ang ibig sabihin po niyan, hindi mo magagalaw ang pera sa loob ng 5 taon.
Pero nakikita nyo rin po ba na medyo may kakulangan din sa pagpapaliwanag ukol nga po dito kaya nagkakaroon po ng medyo pag-alarma sa ating mga kababayan nung marinig nila itong 20% sa lahat po ng sa interest po sa bangko? Opo, siyempre naman una siyempre wag kulang po sa paliwanag, nagkakaroon po ng kaguluhan. At pangalawa, siyempre medyo nagiging popular. Popular po ang ika nga ay nagpasa ng batas na ito, yung parang siyempre sa Department of Finance na si Mr. Ramon Recto, siya rin po pangunahin na ika nga nag-akda ng 12% VAT. Kaya parang naging isip-isipan na ng mga ng karamihan ay medyo, yun nga, dagdag buwis na naman at pabigat na naman sa tao. Opo, kasi maalala din natin pati sa digital meron na ring tax kaya alam mo naman medyo na yung ating mga kababayan na nadadagdagan yung tax. Every time na merong tax kasing marinig, parang ang iniisip agad ng ordinaryong Pilipino, dagdag pasanin na naman, tapos mababalitaan napakalaki ng inutang, tapos mababalitaan na napakalaki ng tumaas na naman yung budget for next year, saan kukunin, lagi naman tayong deficit, so utang na naman, ang mga Pilipino na naman yung magbabayad, tapos meron na namang tax, tapos sasabihin pa nila na hindi namin nararamdaman saan napupunta yung tax namin. Kaya kumbaga, ito yung magiging agad ng ating mga kababayan. Paunang reaksyon po, Coach. Normal lang po ba yan? Lalo na sa panahon ngayon dahil lumalabas po sa survey yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung nangunguna pa rin sa mga urgent na pangangailangan ng ating mga kababayan, Coach. Ay, Kuya Admar, totoong-totoo yan. Alam mo naman, ang mga tao siguro naman hindi ganun magiging lakas ang reaksyon kung nakikita po nila ang kanilang mga ginagamit po ng mga buwis ay napupunta po sa tama at nakakapagsilbi ng karamihan ng mamamayang Pilipino. Kung napupunta yan sa edukasyon, sa gamot, pagtayo po ng mga gusali at ng daan, I don't think na magrereklamo. Pero karamihan po ay talagang alam po at ramdam na kadalasan daw na misuse, nagagamit daw sa mga pamamaraan at nababalitaan nga natin na napupunta lang sa mga bulsa ng iilang tao. Kaya doon po nagre-react ang mga tao. Opo. Pero dito pag-usapan lang po natin yung financial management po ng mga ordinaryong mga Pilipino. Kasi alam natin, minsan hindi na sila nakakapag-impok dahil nga hindi pa nga lumalabas yung sweldo nila, hindi pa nakukuha yung sweldo, marami na yung naka-budget, no? Mas maigi po ba na dapat pa rin na magtabi para makapag-ipon kaysa sa ubusin lahat yung kita or yung sahod po, Coach? Oo naman, napakahalaga na kailangan po tayo magtabi. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito yung mga di nating inaasahang bagay na tinatawag nating emergency. Ang emergency naman sa ating buhay pagka wala ng trabaho, may nagkasakit, bigla na lang nagkaroon ng sakuna. Katulad ngayon po ay bagyo, baha, di ba? So pag may mga bagay na ganitong pangyayari, pag wala kang ipon, ano po mangyayari? Mapipilitan po tayong mangutang. At kung tayo po ay nangutang, wala tayong choice, mangutang tayo sa mataas ng interest. Kaya pero pag ikaw meron kang naitabi, may tinatawag tayong emergency fund o salbabida fund. So automatic ba ay meron kayong dudukutin na hindi kayo mapipilitan na mangutang. Pangalawa, makakatawid po kayo na hindi kayo magiging stress. Alam mo, sa totoo lang, mahalaga po sa atin, hindi naman talaga umasenso at umunlad at yumaman. Ang mahalaga, magkaroon tayo ng kapanatagan ng puso at saka ng isipan na tinatawag nating peace of mind. Kung tatanungin mo ang bawat mamamayang Pilipino, pagpipiliin sila na mayaman pero walang peace of mind o sapat lang may peace of mind, ang pipiliin po yung sapat lang na may peace of mind.